darating makakapakinig mamaya na, no? Tuloy muna natin. Part Ronnie, nakita mo na ang tao na walang banal na espiritu, siyempre humihimok yung banal na espiritu, nandito sila sa loob. Yung Oo. tumanggap, nananahan na yung Holy Spirit. Mhm. Yung mga spiritual na bagay sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ito maintindihan ng natural mind. Kasi ang mga spiritual na bagay, mauunawaan lamang yan spiritually sa magitan ng banal na espiritu. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng presensya ng third person of the Godhead. Kaya sinave tayo ni Jesus dahil yun ang panukala ng Ama at ngayon ipaparana sa atin ng banal na espiritu. Napakahalaga nito lahat sa ating mga kapatid kasi umiikot ng mabilis yung hindi totoo, yung tonity o oneness na si Jesus yung spirit, si Jesus din yung God na nagkatawang, si Father na nagkatawang tao. So, napakahalaga. Thank you, Patroni, sa 1 Corinthians chapter 2:14. Sa mga Tagalog at Bisaya, kung maaari, buksan nyo lahat ng mga Bible verses sa translation na pwede nyong mas maintindihan. At syempre, magpapaunawa sa atin yan ay ang banal na espiritu. Thank you, Patranis. So ngayon, individual yung pagtanggap, individual yung experience, pero hindi titigil ang banal na espiritu sa gawain ng iglesia, no? So the Holy Spirit doesn't stop with the individual believers. Ito ay yung mga individual bubuuhin niya, yun ang mangyayari doon. Tayo ay naging isang iglesia. Pangalawa, yung iglesia hindi siya hiwa-hiwalay. Tayo ay iisa. Pwede tayong hiwa-hiwalay sa tirahan, pero ang pag sinabing hindi hiwa-hiwalay, yung pananampalataya at banal na espiritu na siyang gumagabay. Hindi siya pwedeng, ang Holy Spirit mga kapatid, hindi siya pwedeng magturo ng iba yung ituturo niya sa iba, sa Amerika, iba naman yung ituturo niya sa Pilipinas. Iisang katotohanan lang, the truth as it is in Christ. Dadalhin niya si Jesus sa atin, yung buhay ni Jesus, i-reproduce niya. Ngayon, yung function nun, sang-ayon doon sa kaloob na kanyang ibinigay. Ano? Kaya, sa gawain ng Diyos, walang distinction kung babae, lalaki, taga saan ka, ano man ang pamumuhay mo, tayo ay iisa sa ating Panginoong Hesus. Pwedeng pabasa part Rapi ng Galatians chapter 3 verse 28. Kasama din natin ngayon ang isa sa mga elders ng Masbate City Church, si Brother Dan Sel. Combination nito ng pangalan niya at ng misis niya. Galatians 3, Galatia. Galatia 3:28. Okay, sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 3, ang talata ay 28. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ayun. So, yan ang number 2, ano? We are closely knit as body of believers. No distinction. Ang pangatlo, tanggapin natin ang katotohanan kasi kung minsan pag nagtampo tayo, may hindi nagusto, aalis tayo, gawa tayo ng sarili nating grupo. O hindi na ako sisimba dahil kaya alam naman ng Diyos yung puso ko. Mga kapatid, no individual member can fully display Christ. Isa lang ang simple na rason nito. Kasi walang individual na miyembro ng katawan. Kagaya halimbawa, may nagkasakit ako sa araw ng Sabat, hindi ako pwedeng pumunta ng church. Pwede ko bang ipadala yung kamay ko para siya lang ang magpiano? Kasi ako naka-schedule na pianist? Hindi pwede. Di ba? So yan. So balik na tayo dito mga kapatid. Tuloy tayo. Na ang spiritual na kaloob o mga kaloob na ating natanggap sa magitan ng banal na espiritu ay meron siyang papel na napakahalaga sa buhay at misyon ng iglesia. Iglesia, tayo yung katawan. Ngayon, bilang mga mananampalataya, pag naunawaan natin at meron tayong ugnayan, buhay na ugnayan sa Panginoon,
magagamit natin ang kaloob na ito para sa church. Doon siya magkakaroon ng tinatawag na full swing function para sa church. Kagaya ng ating katawan, di ba? Kanya-kanyang function. Kahit ang kamay ko ay parang titingnan mo, pareho siya, pero dito sa kaliwa, ang thumb niya nandito sa right side. Itong right side naman, na kanan na kamay ko, yung thumb niya nandito siya sa left side. Ano? Tapos pag magpiano siya, ang gamit nitong kaliwa, bass sa chord. Itong kanan, ang gamit niya, arpeggio or yung main music. So pag dinagay mo siya lahat doon sa piano, may kanya-kanya siyang function. Maririnig mo yung buong tugtog maganda. Ganon din ang panukala, plano ng Panginoon sa kanyang iglesia. So napakahalaga na ibalik natin ang katotohanan ng tinuturo ng Bible dito sa tinatawag na spiritual gift. Magandang umaga, Brother Milvin. Thank you for joining and God bless. Ano? Morning, Pastor. Okay. Ngayon, dito sa mga spiritual na mga kaloob, ito ay nababahagi sa dalawang bahagi. Number 1, mula sa mga apostol at mga propeta, mga pastors at mga nagtuturo. Ang layunin nito, babasahin natin ito. Patroni, ikaw muna magbabasa sa Tagalog, ha? Medyo mahaba-haba ito. Pero 3 verses lang naman. Is for the edification or building up, para sa ikatitibay, ikalalago ng mga members. Patroni, pwede rin pabasa. Tingnan mo yung picture ng kahoy, ano? Iba-iba siyang kahoy, isang lahi. Ang lalaki, ang ganda ng picture. Patroni, Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. Nakamute ka, Patroni. Sorry po. At pinagkaloob niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba ay mga propeta, at ang mga iba ay ebanghilista, at ang mga iba ay pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapusan ni Kristo. Wow. So, nabubuo pala talaga siya, no? Yan ang layunin ng mga apostol, mga propeta. Ito, yung prophecy na nakalagay dyan sa screen, prophets yan. Mali yung pagkalagay ko. Yung prophecy, yan yung message ng mga propeta. So, prophets. Thank you, Part Rani. Ano? Napakahalaga. Pangalawa, Part Rafi, Acts chapter 4:33 and Acts chapter 5 verse 12. Ngayon naman, so yung unang kategorya, mga kapatid, yung sa mga apostol, mga propesiya, mga propeta, mga pastors, mga evangelist, ano? Yan yung send ones, yan yung tawag mga missionaries or evangelists ngayon, mga teachers, for the building up, for the edification of the whole church. Yan yung first. Ang pangalawa naman, meron tinatawag na mga miracles, mga panggagamot. Alam naman, maraming iba-ibang mga panggagamot. Pero tapos speaking in tongues. Ito ay mga supernatural gifts para naman ang layunin naman nito ay ipagpapatotoo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sa labas naman ito, hindi siya sa loob ng church. Ito ay outdoor program. Yung una, itong number 1, indoor program. Okay? Part Rafi, Acts chapter 4 verse 33 and Acts chapter 5 verse 12. Sige, Part. Unahin ko sa mga gawa, Kapitulo 4, ang talata ay 33. Sabi rito, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus na sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Yan. Oo. Chapter 5, verse 12. Sa pamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat
na magkakaisa sa portiko ni Solomon. Yan. So nakita natin, so hindi lang siya itong mga apostles, prophets, pastors, teachers sa loob ng church to build up. Pero meron din gawain sa labas. Ito na yung gawain, mga healings, miracles. Hindi naman ito, ang approach dito mga kapatid is talagang yung message ng gospel para sa lahat ng tao. So yung message na yon, pag-preach ng mga apostles, napakatindi ng kapangyarihan kasi nandun yung preaching ng gospel sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So the preaching ng gospel kasama itong miracles, healings, and tongues ay para patutuhanan sa mga hindi pa nasa loob ng church. Okay? Sana maliwanag sa atin yan, mga kapatid. Ngayon. Iisahin muna natin, babasahin natin ito, Part Rani, 4 to 11. 1 Corinthians 4 to 11. Unawaan natin, saan galing itong spiritual na kaloob? Saan nagmumula? Baka mamaya isipin ko sa sobrang galing ko. Baka galing ito sa akin. Gagamitin ko sa Panginoon. Kaya nako-confuse yung mga tao dahil dun sa pag nabulagan tayo ng ating tinatawag na galing, nagkakaroon tayo ng sense of ownership doon sa department na binigay sa atin ng Panginoon. Yan ang pinakaiingatan natin na nagkakaroon tayo ng pakiramdam na parang sa atin ito. Kaya maririnig mo sa ministry namin, sa ministry nila. Sino talagang pinagmumulan ng mga gawaing ito? Patrani? Unang Korinto, kabanatang 12, talatang 4 hanggang 11. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Verse 6. At may mga iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Verse 8. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Verse 9. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pakikilala ng Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Verse 11. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ang gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Wow. Thank you, Patrani. So dito sa passage na ito, dito natin malaman at paalala sa bawat isa sa atin na kamanggagawa sa gawain ng bukirin ng Panginoon na lahat ng ating ginagawa sa church or outside the church ay sa magitan ng gabay, pangyarihan, pamumuno ng banal na Espiritu. Ngayon, ang iingatan natin dito, maliban doon sa yung sense of ownership, ang iingatan natin dito kasi kumisan kokopyahin din na Satanas, marami tayong gagawing program, akala natin program pa ng Panginoon. Ano? Ayun ang iingatan natin. Pero dito makikita natin na ang gawain talaga ng banal na Espiritu sa iglesia is to reproduce the perfect sinless life of Christ. Kaya hindi natin pwedeng hanapan sasabihin natin ang pangit naman ito mag-sermon, mabuti pa si ganito. Kasi iba-ibang talento, di ba? Isang pinagmumulan, pero iba-iba. Ayun nga ang function ng ating katawan. Okay? So dito, kung tayo ang katawan ni Kristo, iba-ibang function, pero sa iisang katawan. Para mangyari ito, actually, banal na espiritu talagang mangunguna pagbigay ng mga espiritual na kaloob, mga abilities, sa mas Bateño, sa Bisaya, abilidad, Espanyol, upang ang lahat ng mga individual
gaganapin niya ang kanyang gawain sa loob ng iglesia. Okay, mga kapatid? So ngayon, pangalawa, Part Rafi, ikaw naman, 1 Corinthians chapter 12, verse 7. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Halimbawa, para kanino talaga ang spiritual na kaloob na to? Sino ang magkakaroon ng benefit nito? Part Rafi? 1 Corinto Kapitulo 12, ang talata ay 7. Sabi rito, subalit sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu Mhm. upang pakinabangan ng lahat. Okay. Ito napakahalaga nito mga kapatid, na ito palang mga spiritual na kaloob, tinatanggap ng mga individual, pag mag-function siya, ang makikinabang yung buong iglesia, hindi personal benefit. Halimbawa, pupunta ako sa church ninyo, magka-concert ako, piano, kanta, lahat ng gagawin ko. Okay yung mga iba na humihingi ng offering, pero kung minsan, ginagawa ng hanap buhay, yung ministry. Yan ang iingatan natin mga kapatid. As much as gusto natin magsuporta, ang hindi natin alam, ang laging nagsasuffer, yung local church. Siguro, familiar naman tayo pagdating sa mga kalagayan ng church. Sasabihin natin, ay hindi naman tumitingin ang Panginoon sa structure ng building. Totoo yun. Pero mga kapatid, sa katotohanan dito sa Bible, kung talagang, pag sinabi ng Bible, remember the Sabbath day to keep it holy, tayo na naniniwala kay Jesus, ingatan natin yung araw ng Sabat at pinangingili natin. So lahat ng mga salita dito sa salita ng Diyos, sangayon sa context, yun ang tatanggapin natin. Thank you, Port Rapi. Dito nakita natin na ano nga yung benefit sa Tagalog, Port Rapi? Ay, yung Pakinabang. makikinabang, oo. Ang makikinabang pala nito, yung buong iglesia. For the common good of the church. Hindi personal gain or personal benefit. Pagpunta ko sa church ninyo, sasabihin ko magastos yung biyahe ko plus talent fee. So pagpunta ko dyan, bibigyan nyo ako ng 10,000 pag concert ko. So kayo naman, ay pupunta dito si ano. Oh, gather tayo. So ngayon, may project kayo na para for the benefit of the church, para hindi, kasi grabing init ngayon. Sa halip na makadagdag sa budget pambili ng aircon, na ibigay na kay Brother Epi. Paglayas ni Brother Epi, pagtapos ng concert, palakpakan si Brother Epi, may pera ako. Kayo, fundraising na naman kayo. So yun ang mga bagay na naiingatan natin. Okay? So binabati ko aking minamahal na pinsan, si Boy Castor Morestela dyan sa Masbate. Okay? Ngayon, tuloy tayo. Pag-aaral. Pangatlong tanong dito. Sino ang magdi-decide sa pagbigay o anong klaseng kaloob ang ibibigay? Nandiyan ka na Rafi, sa chapter 12, so ikaw na muna magbabasa ngayon. Verse 11 tayo ngayon. Sino magdi-decide nito? Verse 11 ng 1 Corinto Kapitulo 11, sabi rin, Kapitulo 12, I mean, ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. So sino magdi-decide at anong klaseng kaloob? Banal na Espiritu din. Anyway, salamat Part Rico. Maganda yung linalagay niyo doon, yung binabasa niyo sa screen. Merong English, Tagalog. Wow, ganda nito. Talagang nagbi-build up na yung ating mga gawain dito. So, paalala lang naman to sa atin mga kapatid kasi alam na natin to. Na anong klaseng spiritual na kaloob para sa function ng church at sino magde-decide. Kanina nabasa natin, binasa ni Patrani, na Holy Spirit lahat ang pinagmumula nito. Okay? So ngayon, walang church elders, church pastors, o church members na magdi-decide na, ito ang gusto kong kaloob. May nagtatanong sa akin, kasi pag pumunta ako ng church, pag mag-piano o magkanta, may preaching,
Tapos sa gabi may social. Parang sabi ng mga katao, Brother Epi, parang ang dami mong talent ah. Alam niyo kung anong sekreto mga kapatid sa talent na binibigay ng Holy Spirit? Yung a-attend tayo ng maaga sa Sabbath School. Doon binubuhos yung doon binubuhos yung mga talent sa Sabbath School. Ano? Ngayon, hindi to Sabbath School promotion. Pero exciting, lalo na kapag nakapag-aral ka ng Sabbath School lesson. Exciting mga kapatid, diyan lumalago yung mga members kasi interactive yan doon sa Sabbath School. Sa Divine Worship, makikinig ka, yun ang pagpapakain ng spiritual na bagay. Pero sa Sabbath School, doon talaga natin i-enjoy yung pakikipag-aral, exchange of thoughts, anong natutunan natin. Dito sa gabay ng banal na espiritu, kumisan nga yung, halimbawa ako teacher, kumisan may feeling ako na parang ako lang nakakaalam. Yan ang iingatan natin na parang yung mga tinuturuan natin, Sabbath School members natin, kumisan pag-alitan natin, hindi kayo nag-aral ng lesson ninyo, no? Oh, hindi. Sharing ito mga kapatid para ma-excite kasi kung minsan na-intimidate yung mga members, hindi na lang a-attend kasi tinatanong parang nananadya na lang na sinahalata siguro nila pag-aralan. So mga kapatid, huwag tayong ma-confuse ano, sa tinatawag na natural born talent at spiritual na kaloob. Kasi itong number 3 na to, question part at part Rafi, napakahalaga nito kasi nako-confuse yung tao sa spiritual gift at natural born talent. Sa case ko, ito ay personal experience mga kapatid. Pagkatapos na ginabayan ako ni Lord dito sa katotohanan at gagamitin niya ako sa gawain, maliban doon sa natural born talent, galing din yun sa kanya, pero itong natural born talent, dito ginagamit ang pagsahanap buhay. Halimbawa, music ang trabaho ko, entertainer, yun ang hanap buhay ko, yan ang natural born talent. Ano? Pero pag ginamit ko itong natural born talent ko para sa gawain ng Panginoon, wala nang bayad dyan. For the benefit of the whole church. Pag magbayad man, pag mag-collect ng offering, iba-iba kasi mayroong mga singers o singing group na wala talagang mga pamasahe din yung mga iba, tutulungan din natin yon. Pero hindi natin gagawin, hindi gagawin ng mga dadalaw sa churches na negosyo. And sa case ko, ayun, magko-collect ng offering, iiwan din yun sa church. Para kung ano mga projects nila, madadagdagan. Ano? So liliwanagin natin yan. Yung iba naman, nagiging judgmental sa loob ng church kasi hindi nila alam din yung merong natural born talent yung tao. Sasabihin nila worldly. Ano? So, through the guidance of the Holy Spirit, magkaroon tayo ng distinction ng natural born talent. Merong iba-ibang talent na para yan sa ikabubuhay o hanap buhay, para mabuhay. Yan yung natural born talent. Pero yung spiritual gift is for the benefit of the whole church. Amen? Okay. Part, Rani, dito tayo sa question number 4. Bilang mga Kristiyano, ano ang relasyon natin sa bawat isa? Para hindi tayo maghati-hati sa loob ng iglesia. Romans chapter 12, verse 5. Romans chapter 12, verse 5, sabi po dito, at ang pag-asa ay hindi humihiya. Chapter 12. Chapter 5 yan, verse 5. Chapter 12, verse 5. Romans chapter 12, verse 5, at gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Yan. Kita niyo mga kapatid? Tayo bilang marami, pero iisang katawan tayo kay Kristo. Individual nga tayo, pero we are part of one body, hindi tayo hiwa-hiwalay. So dapat maunawaan natin na ang relasyon natin ay iisa tayo sa Panginoon. Ano? Kaya kung minsan pag may nakain tayo na panis, sasakit ang tiyan natin o ulo, susuka kasi hindi yan bagay sa katawan natin. Kaya meron din mga umaalis kasi hindi talaga siya bahagi. Wala ito sa study pero
Baka magugulat kayo mga kapatid na may aalis sa pananampalataya, mga leaders o ano. Basahin muna natin part 1 eh. 1 John chapter 2 verse 19. 1 John chapter 2 verse 19. Baka magulat kayo, oh, ang galing ng speaker na yun, oh, pastor yun, oh, bakit siya umalis sa pananampalataya? So dito makikita natin na meron talagang hindi bahagi. Pero tayo, na mga nananampalataya sa isang pananampalataya, dala ng iisang banal na espiritu, hindi tayo maghihiwalay. Amen? Bakit may humihiwalay? 1 John 2:19. 1 John 2:19, sila ay nagsisilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat sila ay sa atin ay magsisipanatili sana sa atin. Ngunit nagsisilabas upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Sila ay lalabas upang mahiyag. Talagang hindi sila. Pag kumain kayong panis na pagkain, pagka may virus na yon, tawag ng stomach virus, mahihilo ka, manghihina ka, magkakasakit ka. Kailangan maisuka yon. Pag hindi, talagang magkakasakit ka. Pero tayo bilang mga mananampalataya, wala talagang aalis sa atin. Kahit anong lugar tayo, taga saan, iisa ang direksyon ng ating pananampalataya. Ang makipagbahagi, makipagsangkot sa ikatatapos na gawain ng ebanghelyo sa magitan ng kapangyarihan at espiritual na kaloob. Okay, mga kapatid? So, yung dapat ma-pick up natin na ito lang the pure, unadulterated, non-commercialized gospel. Siya lang yung magbibigay ng pagkakaisa sa atin. Sa kabila ng iba yung mga cultural backgrounds natin. Iba-iba yung spiritual gift natin. Ngayon, pag dito tayo magkaisa, ito yung pinakamakapangyarihang patutuo sa buhay natin bilang iglesia. That really is the gospel, is the power of God. Hindi lang pagligtas sa ating mga kasalanan, kung hindi kasama din sa pagligtas sa atin sa ating pagiging makasarili. Kasi kung minsan na-convert na tayo, na-baptize na tayo, pero yung selfishness nandyan. So sa magitan ng pagkaunawa na meron tayong spiritual na kaloob para gamitin sa iglesia, doon pa lang matatanggal yung tinatawag na kung minsan sense of ownership, self-centeredness. Sasabihin ko, ay nako, kung wala ako dyan. Ako lang pinakamagaling talaga mag-sermon dito sa amin Ako lang talaga pinakamagaling magturo Tapos pupunta ka doon. Bakit siya ang kumanta doon? Mali na naman yung pinili ng coordinator. Dapat akong pinakanta doon. Yung mga ganyang sitwasyon. Pero normal yan nangyayari. Kaya lang, iingatan natin yung gabay ng banal na espiritu. Iba-iba tayo. Kaya hindi pwede yung competition. Kaya nung panahon, pag mayroong mga gathering, tinatawag nila na talents night, pero competition yan. Kung sino magaling kumanta, preaching. Nung panahon namin doon sa Masbate, association ang tawag niyan, every last Sabbath of the quarter, yan ang association. Federation naman, once a year. Lahat ng district, dati competition yun, tapos may mga prizes. Pero dahil nung matagal na, nag-usap kami ng mga bago ako umalis ng Pilipinas, maganda siguro nito ang gagawin natin, Talents Night. Magko-contribute na lang para kasi sasama ang loob. Nag-practice, hindi mananalo. So mas maganda yon. O ito yung representation ng ganitong lugar, ng district. Ito yung representation. Mas maganda ngayon, walang competition. Ano? Kasi hindi talaga competition ang gawain ng Panginoon. Ito ay bahagi ng bawat isa. Left hand will contribute sa pagtugtog ng piano dito sa pagtugtog ng kanan. So hindi siya magko-competition, ito ay magko-complement for the glory of God. Ano? So walang magaling na district, walang magaling na kung sino. Ang pinagmumulan ng kagalingan ay ang banal na espiritu at ang lahat ng mga nakikinig, either kanta o preaching, mag-aamen talaga siya. Ang iingatan natin kasi ang uso ngayon, ina-appreciate natin, pinapalakpakan natin yung mga tao. Para bagang galing sa tao, yun ang iingatan natin. Pwedeng pabasa part traffic kasi ikaw nang susunod. Pwedeng pabasa na Luke chapter 16 verse 15.
Luke chapter 16 verse 15. Binabati din natin yung ating kapatid sa Bataan, si Sister Emily Vicente. Lucas Kapitulo 16, ang talata ay 15. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, kayo ang mga magmamatuwid sa inyong mga sarili sa paningin ng mga tao, Mm. subalit nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Wow. Diyos. Ang dinadakila, ang minamataas ng mga tao ay kasuklam-suklam ng Diyos. Kung minsan iniisip natin na para ma-encourage yung mga nag-donate, palakpakan natin. Yun ang malaking tukso na hindi natin naiingatan na yung nakaka-boost ng ego. Halimbawa, nagbigay ko dyan sa inyo ng air condition o kung anong binigay ko dyan sa church, mga songbook o mga upuan. Church, pag palakpakan natin si Brother Epi kasi siya yung yung ngiti ko, ngiting maganda din sa inyo, pero yung puso ko, pumapalakpak din. Sabi ko, kung hindi talaga ako. So yun ang iingatan natin mga kapatid. Ang statement ni Jesus. Ilagay talaga natin to sa puso at isipan natin. Nang sabi ni Jesus, anumang dinadakila ng tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. So para maiwasan natin yung tukso pag magmamapuri, laging pasasalamatan natin, purihin natin ang Panginoon. Pag sinabi, Brother Epi, ang ganda ng kanta mo, ibang klase talaga. Purihin ang Panginoon. Kaya lang, yung rude na sagot yun, totoo pero rude. Bibigyan ko, ay, sinabi na sa akin ng demonyo yan kanina. So, mag-ingat din tayo sa mga response natin. Tayong mga nakakaalam, ingatin din natin. Kasi, alam mo, nalaman natin na hindi pala tayo ang pupurihin para makaingat tayo sa tukso. So, sabihin natin yung sabi, Pare Epi, ang ganda ng kanta mo, ang galing mo talaga, ibang klase ka. Sinabi na ng demonyo yun sa akin para makaiwas sa tukso. Hindi. Purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Galing yung sa Kanya. Ano, kapatid? Yan, ganun lang. Oo. So, dalawang side ang iingatan natin. Yung tayong pinupuri o tayo naman ang magpupuri sa Panginoon. Ano? So, alalahanin natin, ang Banal na Espiritu ang pinagmumulan ng lahat na ito. Ako part, ikaw nang susunod. Dito naman sa mga tinatawag na spiritual gift, ano ang responsibilidad natin bilang mga mananampalataya? Romans chapter 12 verses 6 to 8. Patrapi? Okay, sabi rito sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay 6 hanggang 8. Talatang 6. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Ah. Kung propesiya, ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Verse 7. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo. Verse 8. O ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. Yun. So mga kapatid, kung anong spiritual gift, kaloob na binigay ni Lord sa atin, gamitin nyo na walang bayad, walang negosyo, gagamitin doon sa function sang-ayon sa kalooban ng Banal na Espiritu. Tingnan nyo mga kapatid kung anong sign yan. Sign yan ng disabled, di ba? Disable. So bilang PWD. ano part? PWD. PWD. Person with disability. Yan, oo. So kagaya din ng katawan natin, kailangan natin ang bawat isa na bahagi ng katawan natin para tayo mag-function bilang isang tao, isang katawan, isang iglesia. Pag itong katotohanan ng spiritual gift ay hindi maunawaan, kasi lahat ng gagawin natin sang-ayon sa nauunawaan natin, di ba? Sang-ayon sa kung anong alam natin. Pag ito ay hindi natin naunawaan at miyembro tayo ng iglesia, uuwi tayo bilang iglesyang paralisado, ang ating patutuo sa community, hindi siya matibay. Ano? So, buhay siya, pero nakasakay tayo sa wheelchair. Patrapi, para baka inaantok na yung iba sa ano natin. Siyempre, Tagalog ka, no? Patrani? Ano talaga sa Tagalog ang upuan?
Salumpwet. Salumpwet. Sa English, chair, no? Chair. Sa Tagalog, yung chair, salumpwet. Yung Salumpwet. wheelchair. Yung wheelchair, ano sa Tagalog? Hindi nyo alam? Hindi eh. Sirit na. Talumpo. Diba? Oo nga, no? Yung chair, salumpwet. Salumpwet. Yung wheelchair, salumpo. Pag hindi Salumpo. natin naintindihan at tinanggap ang katotohanan na tinuturo ng Bible tungkol sa spiritual gift, yung witnessing natin bilang iglesia ay lumpo. Ano? So, ayaw natin na mangyari yon. Kaya napakahalaga ng ating pag-aaral ng katotohanan. Isa ito sa mga, ang focus natin pagdating sa spiritual gift or spirit of prophecy, lagi tayo dun sa ministry ni Ellen White. Pero wala tayong tinutukoy tungkol sa functions, responsibility sa bawat isa, at doon sa spiritual gift na kinaloob ng Panginoon sa atin. Ano? Ito naman ay sharing lang. Hindi ito conclusive. Pag-aralan nyo rin kung anong mga pinag-aaralan natin dito sa ating mga nakikinig at sa mga makakapakinig. Ito ay mga paalala lang sa bawat isa sa atin. Part Rani, question number 6. Dito, ano yung tatlong mahalaga na spiritual na kaloob? 1 Corinthians 12:28. Tatlo siya. Yan yung foundation. Nakamute kayo, Partrani. Ay, sorry po, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga katulong na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Yan. So dito makikita natin mga kapatid, ang magbibigay ng pundasyon sa gawain ng church, inumpisa ng Panginoon sa magitan ng mga apostol, mga propeta at mga teachers. Pagkatapos niyan, saka palang papasok yung tinatawag na mga miracles. Pag nauna yung miracles na hindi grounded sa katotohanan ng tinuro ng mga apostles, ng mga propeta at mga evangelists kagaya nila Pablo, ng mga disciples nila. Pag inuna natin sa gawain yung mga milagro, yung mga healings, lahat ng mga activities na hindi nakakonect sa gospel, ang tendency nun, either negosyo yun. Ngayon, sa mga taong hindi masyadong nag-aaral ng ganito, doon sila nadadali. Kasi hindi magtuturo ang kaaway ng gumawa kayo ng masama, manloko kayo. Secretly, yun ang panloloko kasi hindi na i-guide yung tao sa tamang paggamit, pag-unawa ng Bible. Nakita natin? Gagamitin yung Word of God for personal benefit. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na prosperity gospel. Lahat ng magagandang pakinggan nyo tungkol sa salita ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo. Para pag nakita nyo na maganda yung presentation ko na ituturo ko sa inyo, susuporta kayo sa akin, yung pera papunta sa akin. Hindi for the benefit of the whole church. Yan pag inuna. Kaya napakahalaga ang pundasyon, yung turo ng mga apostol, mga propeta at mga evangelist. Pag yan ay na-build up na, naunawaan na, na-absorb na ng mga church members, depende sa church, sa spiritual gift nila, doon mag-uumpisa yung tinatawag ng mga miracles. Hindi sila magpapababa ng apoy galing sa langit. Kung hindi, gagawa sila ng mga bagay na hindi nila maintindihan paano nangyari yun sa kanila. Ano? Kagaya ko, takot sa mga bangin. Personal experience to. Binigyan ako ni Lord ng kasama ko yung mga sponsors natin. Biyahe kami Port Rani ng galing Baguio papuntang Kibungan. 5 hours biyahe yun. Ewan ko kung alam mo tong part na to, Port Rafi. 5 oras puro bangin. Siyempre, one way pa lang yon. Pagbalik, one way na naman.
Hanggang uubusin ni Lord yung takot mo sa Panginoon. Ano, nakakatakot pa, nandito naman ako. Parang ganyan ba? So lahat ng mga ayaw mo, dadalhin ka ni Lord doon para sa Kanya ka magtitiwala, matatanggal yung takot mo. Ano? So yan ang way ni Lord para maisagawa niya ang Kanyang kalooban. So iba-iba yung talents natin, pero ang pundasyon is the gospel. By the preaching of the prophets, the apostles, and the evangelists. Ngayon, doon na magpa-function ng witnessing. Witnessing itong miracles, ang gift of healings, yung mga pagtutulong, mga leadership, at kung ano pang mga iba-ibang pananalita. Okay? Ngayon, dito sa tatlo, binigay ito sa mga apostol doon sa New Testament originally. Siyempre doon sa 12, pero nawala si Judas. 11, si Matthias, pero parang hindi siya wala siyang function masyado. So, parang si Paul yung ika-number 12 talaga na functional. Ano? So ito yung mga taong pinili ng Diyos, apostles, prophets, evangelists, or teachers, para ilahad, ituro yung pundasyon ng iglesia by establishing the gospel or in the gospel, through the gospel, the truth as it is in Christ. Okay? Ngayon, yung word na apostles, yun yung mga ancient word yan, Patrani. Pero actually, yung pinadala. Dati, disciple sila, mga tinuturuan, estudyante. Tapos, yung apostles, ngayon natuto na kayo, humayo kayo ngayon at ibahagi yung magandang balita. So, yung unang preaching talaga publicly, dapat prophecy. Gospel. Tayo, una kaagad yung prophecy, sure word of God. Maganda naman yun, marami nga na-convert eh. Pero pag yan ang inuna natin prophecy, mahirapan ng tao kasi spiritual na bagay ito, yung number 1 na binasa natin kanina, Patrani, di ba? Spiritual things are spiritually discerned. So dalawang kasi part 1 itong pag-aaral natin ngayon. Next week na yung iba. So yun ang pundasyon. Pagkatapos ng pundasyon, syempre, pag sa ilalim ng ang problema ng pundasyon, hindi natin makikita, lagi na nasa ilalim. Bago kahit anong gagawin ng building, huhukay muna sila ng malalim, ilalagay yung mga poste, paano? Unahin talaga yung pundasyon. So yun yung apostles, prophets, and evangelists. Ngayon, mahalaga yon. Ang kasunod nito, anong mga kasunod nito? Apart from the above three. Ano naman yung binanggit ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28? Anong kasunod? The same verse, Patrani. Ang mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, at saka mga himala. Saka kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. So yan ang magkakasunod. Una, pundasyon, gagawa ng foundation ng bahay o building, tapos yan ay mga poste, mga dingding, tapos bubong. Okay? So ngayon, ang kasunod nun, maliban doon sa prophets, teachers, and apostles, ito na, mga miracles, healings, diyan siya magpa-function. Ngayon, habang napaka-importante nung tatlong una para sa ikatitibay at kalalago ng iglesia, ito naman kasunod ay for witnessing for the mission of the church. Sa labas na ito, outreach ang tawag nito. Ano? So dapat, by the grace of God, maintindihan natin to para tama talaga yung function ng takbo ng ating mission. Kaya ang bagong theme ng General Conference natin ngayon ay Grounded in the Bible, Focus on the Mission. Sana ay totoo yan, hindi lang dun sa statement, kung hindi, lahat ng mga tayo as a church, pinagkatiwalaan ng Diyos, ito sana magiging tunay na function natin. Last Sabbath, ako ang speaker dito sa Jackson Heights. Ang sabi ko, ang magiging closing song natin ay yung bagong theme song ng General Conference. Grounded in the Bible, Focus on the Mission. So dapat maintindihan natin ano talagang tinuturo ng Bible para malaman natin anong mission natin sa labas.
Kasi yung una is for the spiritual growth, teachers, apostles, prophets. Ito ngayon ang miracles, healings, administration, mga pagtutulong. Yan ang ating outreach program. Okay? So ngayon, dito muna tayo sa last question natin, number 8. Next Thursday uli yung karugtong nito, part 2 ng spiritual gifts. So ano ang mga layunin ng mga iba't ibang kaloob ng spiritual na kaloob ng Holy Spirit? Spiritual gift na binigay sa atin ng Holy Spirit. Part Rafi, Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 11 at saka 12. Sabi rito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Verse Yan. 12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Wow. Anong layunin talaga nito? Sa ikatitibay, sa ikalalago, sa ikasisigla. Kasi kung minsan, meron lang mga, alam mo, 100. Ang masigla diyan, mga 10, 20. Yung iba, parang mga audience lang sila. Mga kapatid, ang church, ang function ng church, ay hindi siya parang auditorium or arena na yung, alimbawa, nanood kayo ng basketball. Ang center of attraction, yung 10 naglalaban ng mga basketball player plus referee, coaches dito sa mga gilid. O kaya mga concert, ang center of attraction yung mga nagpe-perform, banda, singer. So ang gawain ng mga tao, tagapalakpak, tagabayad, papasok sila doon, magbabayad, kikita yung mga performers. Pero sila taga-upo lang para ma-entertain. Mga kapatid, hindi ito yung layunin ng iglesia. Meron talaga tayong gawain. So kaya binigay ng Panginoon itong mga apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry, for the building up of the body. Ibig sabihin, pag binild up yung buong body, may function talaga siya. Ano? So ito na ngayon. Building up the church, believers in Christ. Matibay muna sila. Pangalawa, gagamitin ito sang-ayon sa kalooban ng Banal na Espiritu para lumabas yung mensahe galing sa loob ng church papunta sa labas. Okay, yan ang tinatawag natin na mission. Ang mission natin is to bring the everlasting gospel, non-commercialized, unadulterated gospel. So mga kapatid, sana malaking tulong ito. Ang pag-aaralan natin next week, ay yung question number 9. Bakit yung prophetic gift sa spiritual gift binibigyan ng mas mahalaga o mas mabigat na diin kaysa mga speaking in tongues? Ito yung homework natin. Pag-aralan nyo mga kapatid, 1 Corinthians chapter 12 tsaka chapter 14. Sa mga nagbabasa at nag-aaral ng Bible, anong chapter yung chapter of love na tinatawag natin? Siyempre, 1 Corinthians chapter 13. Di ba? Sa King James, ang ginagamit doon ay charity. Pero pag meron kayong chance, basahin nyo sa original, i-type nyo lang 1 Corinthians chapter 13, Greek. Titingnan nyo yung word na love doon, hindi siya caritas. Yun ay agape, description ng love of God. Kasi sa sa chapter 12 at chapter 14, binibigyan ni Pablo ng diin, ng mabigat na diin, ang prophetic gift kaysa speaking in tongues. Ano? So, tingnan mo dito, babasahin ko. Ako na magbabasa muna, Partrapi, ha? The one who speaks in tongues edify himself. So, para kanino lang yung speaking in tongues? Sa kanya. So, pag mag-speaking in tongues ako, at para gagawin ko sa maramihan,
sala na kaagad ako sa Bible. Binigyan niya ng ngunit, but the one who prophesies edifies the church. Bakit ito yung diin? Ito ang pag-aralan natin next week, mga kapatid. So pag nakita niyo mahalaga o maganda itong ating pag-aaral, mahalaga, pindutin niyo lang yung share. I-share niyo. Hindi tayo commercialize dito, nakikita. Hindi tayo nagmo-monetize dito. Share lang talaga tayo. So mga kapatid, salamat. Magandang gabi, ang pagpapala ng langit at patuloy na gabay ng Banal na Espiritu sa kanyang paggabay sa atin at pagbigay ng espiritual na kaloob for the benefit of the whole church, for equipping the saints para effective yung outreach natin. Pag-aralan, tanggapin natin, kilalanin natin ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Thank you, Part Ronnie, Part Rico, at Part Rafi, balik sa'yo. Dito natatapos muna ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ayan, maraming salamat, Pastor, sa isang napakaganda at napakalinaw na paglalahad ng isang napakahalagang paksa sa gabing ito na may kinalaman sa the spiritual gifts. Nandito ay nailahad sa gabing ito yung kahalagahan nito sa mga mananampalataya na kagaya natin, na ang spiritual gifts pala ay pinagkaloob upang una, patibayin ang katawan ng Iglesia ng ating Panginoon. Pangalawa ay upang magkaroon ng pakikibahagi ang mga kaanib o iba't ibang miyembro para sa pangangaral o para sa gawain. Kaya ang nakatawag ng pansin sa akin kanina rito ay yung nilahad na yung spiritual gifts ay lahat pala ay galing sa Panginoon. Iisang Diyos, iisang Espiritu. Kung kaya ito ay hindi tayo pwedeng mag-generate ng sarili nating kaloob, kundi ito ay nagbuhat sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat, Pastor Epi. Isa na namang makabuluhan, makatotohanan na pag-aaral na ating ginawa. At ito ay ginamit ng Panginoon upang itong paksang ito na may kinalaman sa spiritual gifts ay maipahayag sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ngayon ay si Part Ronnie, sigurado ako, kanina habang nagdi-discuss ka, Pastor, ay nakikita ko yung ningning sa kanyang mga mata, yung mga ngiti na na-amaze siya dito sa presentation. Kaya bigyan ko siya ng pagkakataon para magkaloob siya ng kanyang reflection, observation dito sa ating ginawang pag-aaral. Yan, thank you, Part Rafi. At ganoon din kay Pastor EP sa isang napakagandang presentation na inyo pong inihilad sa gabi ito. At mayroon lang po akong nakita dito, mga kapatid, sa aking po pakikinig din kay Pastor, ay nakita ko na aking napagtanto, Part Rafi, na ang bawat isa sa atin ay mahalaga. So, hindi lang yung mga nangunguna, hindi lang yung mga namumuno sa iglesia ang pinagkalooban ng Panginoon ng spiritual gift, kung hindi ang bawat isa, bawat membro ng iglesia ay pinagkalooban ng Panginoon ng spiritual gift. So ito pa ay kanya-kanya ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin. At ito ay sa pamagitan din ng gabay ng Banal na Espiritu at hindi po ito mula sa bawat isa sa atin. At tunay, mga kapatid, na wala po tayong may pagmamalaki dahil ang lahat ng ito ay buhat sa Panginoon. Ito ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa ay mabenefisyuhan o mag-benefit. Bawat membro ng iglesia po natin, bata man o masanda man, babae, lalaki, lahat ay ma-benefit na itong spiritual gift na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Everyone is for the complement of everybody to the glory of God. Kaya napakaganda, mga kapatid, ang ating pong pasang pinag-aralan sa gabi ito. Nawain maging papala sa bawat sa atin ang atin pong napakinggan. Yan, Part. At pero bago pa ako magtapos, Part, ay nais kong ating batiin po yung ating mga viewers na ating pong nakasama sa gabing ito. Ito po sina Sister Nita Herrera Jose, si Sister Tejada,
si Sister Mers, ganon din sina Sister Adoracion Baltasar, si Sister Derlina, si Lars Salvan, si Brother Renante Merioles Parcon Tankawan, si Sister Merna Doctolero, si Brother Denzel Coray Gumupas, sorry po. At si Castor Maristela at si Sister Beth. Ganon din kasama po natin sa gabi ito si Sister Emily Ubalo Vicente, si Sister Josephine Morales, at si Brother Roberto Herona na meron siyang napakagandang senior din part na gusto kong basahin. Sabi niya dito, Basahin mo. when we are blessedly possessed by the Holy Spirit, we will not only discover the power of God's grace, but we can also uncover the hidden and the precious meaning of the spiritual gift. Praise God for the providing us the willing individuals who were inspired by the Holy Spirit to reveal the true meaning of it. Praise God, we have the Pastor Ebi, who is one of them. His message was explained in a way we can easily understand, and praise God for using him in exposing the hidden truth behind. So thank you very much po, Brother Roberto Herona, sa inyo pong pagbahagi ng inyo pong reflection din. Yan lang, Pat. Thank you, Part Ronnie. At ganun din sa ating mga ginigiliw na tugkasubaybay, si Brother Bobby na nagbigay ng kanyang reflection. Gusto ko rin, Part, i-acknowledge yung presence ng ating kapatid na si Brother Melvin na kasama natin ngayon sa Zoom. At syempre, yung ating nangangasiwa sa ating technical na aspeto ng ating pangaral, si Brother Rico. Kung ano yung nakikita nila ngayon ng mga pagbabago, yan ay mga innovations na ipinagkaloob ng Holy Spirit kay Brother Rico para mas maging malinaw yung ating ginagawang pag-aaral. At ngayon ay aking ibigay uli ang pagkakataon kay Part Epi para sa parting word at sa panalangin. Okay mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na hindi naman itong mensahe galing sa atin, kung hindi matutuklasan lang talaga natin sa pamamagitan ng pag-aral at gabay ng banal na Espiritu. Mga bagay na dapat natin malaman tungkol sa salita ng Panginoon, ano talaga yung function natin bilang church. Ano? Kaya purihin ang Panginoon, may nakita kayong mahalaga nito, ibahaga natin. So, bago tayo mag-pray, salamat sa mga kapatid. Nag-program ito sa Tiago Bukid na nag-host nito at sa aking mga kababayan dyan sa Masbate, lalo ng pinsan ko si Boy, sa ating lahat, no? Mga barkada, halos dito sila ngayon. Purihin ang Panginoon, spread the word, grow in the Lord, and I love you all in the name of the Lord. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Papuri, kalwalatian ay binabalik namin sa inyo sa napakahalagang katotohanan na inyong ipinahayag ngayong gabi tungkol sa espiritual na kaloob na bigay sa amin ng banal na Espiritu upang kaming lahat ay maturuan, ma-equip ng katotohanan ng inyong banal na salita, ang iyong ebanghelyo. At bilang iglesia, aming natuklasan na kaming lahat ay talagang may bahagi, may gawain sa loob at labas ng iglesia sa ikatitibay, ikalalago at ikatatapos ng inyong banal na gawain. Sa gabing ito, kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay ang patuloy na gabay, pananahan at karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu ang aming maranasan habang kami ay nagpapatuloy gumawa sa ikatatapos ng inyong banal na gawain sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang inyong pag-ibig, pagpapala, biyaya ng aming Panginoon Hesus at pakikisama ng banal na Espiritu ang aming maranasan hanggang kami ay magkita-kita muli. Lahat ng katotohanan liwanag na aming natanggap ngayon ay binabalik namin ang pagpapasalamat at pagpapuri sa inyo, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Hesus. Amen. Part Rafi? Yes, amen. Praise God. Salamat, Pastor Epi. Purihin natin ang Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid ko, sapagkat sa gabing ito,
isang napakahalagang paksa ating natalakay at sa pamamagitan ng paksa na ito ay muli nating natuklasan ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. At sa darating na Webes, same time at same FB page at ganoon din sa araw ng Linggo, dakong 7:30 ng gabi ay meron pa rin tayong pag-aaral na ginagawa. Ito naman ay mga propesiya sa aklat po ng Daniel. Kaya sa ngalan po ng programang Discover the Power of God's Grace, ay aming iniiwan sa inyo ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us.